Inilatag ng iba't ibang kagawaran ng gobyerno kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanilang catch-up plan para tugunan ang underspending at underutilization ng kanilang mga pondo. Kabilang na dyan ang reassessment sa nasa higit 1 milyong pamilyang Pilipino na bahagi sa listahan ng mga benepisyaryo ng 4Ps. Si Naomi Tiburcio sa report. Rise and Shine, Naomi. Upang tugunan ang underspending at underutilization ng budget ng mga ahensya at kagawaran ng gobyerno, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang sectoral meeting na tuklasan ng NEDA ang underspending sa unang bahagi ng taon na naging sanhi ng bahagyang pagbagal ng paglago ng ekonomiya sa ikalawang quarter ng 2023. Ipinresenta ng lahat ng kagawaran ang kanilang catch-up plan kay Pangulong Marcos Jr. Sa Palace Briefing, ibinahagi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian at DOLE Secretary Bienvenido Laguesma na sinisimulan na ng kanilang ahensya mga catch-up plan para sa pagpapatupad ng kanilang programa sa taong bayan. Yung napatala na utilization rate namin ay first quarter lamang. Itong second quarter po, nakahabol na po kami dahil nung kami mabigyan ng informasyon kung ano ang rate ng aming utilization, agad-agad po kami ay nakipagpulong na sa mga regional directors. Nakatutok ngayon sa reassessment ng nasa 1.4 million na pamilyang Pilipino na bahagi ng listahanan o ang listahan ng mga benepisyaryo ng 4Ps. Paliwanag ni Gatchalian, dahil sa pandemya, may mga pamilyang Pilipino na mas naghirap. Target matapos sa Setyembre ang pinalalistahan upang maibigay ang tulong sa mga nararapat na miyembro ng 4Ps. Bagamat gusto namin bilisan yung paglabas ng pondo ng departamento, gusto namin maiwasan yung mga point observation na maling tao ang nakakatanggap. Kaya talagang masusi yung pagsuri namin pagdating doon sa 4Ps to make sure nga na talagang yung tamang pamilya ang makatanggap. Ito na ang huling taon na gagamitin ang listahanan ng DSWD. Sa susunod na taon, ipatutupad ang Community-Based Monitoring System na pangangasiwaan ng PSA. Bukas naman ang DSWD sa mga reklamo sa listahan ng mga 4Ps beneficiaries. Lagi namin sinasabi, wag lang puro verbal. Merong grievance na nakaset dyan. You can file an official grievance so that we can validate the complaint. Minsan kasi, kaagad magrereklamo pero pag pinaput it in writing mo na para ma-lodge sa field office namin, unfortunately, wala naman nagpa-file. Naomi Tiburcio para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.